Nagmamadali siyang gamitin ang kanyang life essence upang pagalingin si Xiaohong. Unti-unting bumabalik ang lakas ng Red Fox, at tinanong niya ito kung bakit siya lamang ang nakabalik at nasaan na si Xiaoling at Xiaoqing. Nang biglang may narinig siyang isang malakas na tunog, sa di kalayuan, nakita niya si Xiaoqing tangay ng War Axe Snake matapos magsakripisyo ito upang makatakas si Xiaohong. Ngumiti ang ahas sa kanya, at ihinagis niya ito upang kanyang kainin. Sa sobrang galit ni Yuzo, mabilis niyang ginamit ang kanyang isang ugat patungo sa ahas upang atakihin ito at sagipin ang batang babae. Binigay niya ang kanyang buong lakas, at nakuha niya si Xiaoqing. Mabilis niya itong inilapit sa kanya. Ang War Axe Snake ay lubhang sugatan, ngunit ito'y naging mas malakas at nakapagbago ng anyo matapos nito maabsorb ang enerhiya sa sanga ni Yuzio noong nakaraang laban. Gustong-gusto nitong talunin at maabsorb ang puno ngunit hindi niya inaasahang naging mas malakas din ito. Nang dahil sa tuso at mapanlinlang nito na karakter, napagtanto ng War Axe Snake ang kanyang sitwasyon na hindi niya matatalo ang puno at muli, mabilis itong lumisan patungo sa kanyang teritoryo. Pagkatapos makuha ni Yuzio si Xiaoqing, madahang niyang nilapag ito sa lupa, at labis siyang nagulat nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan ng batang babae. Mabilis niyang ginamit ang natitirang life essence ngunit, lumabas ang notification. Nagmamadali niyang sinabing, hindi na kailangan itanong ito at ipagpatuloy ang pagbibigay ng life essence. Nagmamakaawa na siya para mapabangon si Xiaoqing. Nag-aalala na din sina Baldhead, mga wolves at ibang hayop sa kanyang paligid, ngunit seryoso itong pinatahimik ni Yuzio. Paulit-ulit niyang pinapagaling si Xiaoqing, ginamit niya ang lahat ng kanyang evolution points hanggang sa maubos ito. Tahimik na nakahiga si Xiaoqing, hindi na gumagalaw ang kanyang walang buhay na katawan. Lubhang nalungkot at mangiyak-ngiyak ang mga nilalang sa kanilang nasaksihan, maliban kay Yuzio na ibang emosyon ang nararamdaman. Sa isang village, malubha ang kalagayan ni Xiaoling at hindi rin gumagalaw ito. Nag-aalala ang kanilang lolo habang iniuulat ng doktor ang masamang balita. Natanggal nito ang poison sa kanyang braso at tiyan ngunit kahit na makasurvive siya, maaaring magkaroon siya ng kapansanan. Nang makabalik mula sa paghahanap ang mga villagers, wala silang nahanap na anumang bakas sa kinaroroohan ni Xiaoqing. At sinabi nilang maaring kinain na siya ng mga mababangis na hayop, nawala na lang ng malay ang lolo ng dalawang magkapatid sa kanyang napakinggan. Si Ada, na nakahapon sa isang puno, at nakatingin sa bintana ay dali-daling bumalik upang ibalita ang kanyang nasaksihan. Nalaman ni Yuzio ang malubhang kalagayan ni Xiaoling. Sobrang nabigla ang lahat ng kanilang malaman ito, lalo na si Baldhead. At sinabi ni Yuzio na noong nakaraan niyang buhay, alam niya na ang halaman ay may nararamdaman, kapag ito'y pinagalitan ang epekto nito ay pagkalanta. At pagkatapos mo itong patugtugan ng music, ang epekto nito ay masisiyahan at mamumulaklak. Pero, hindi niya alam kung anong magiging epekto ng kanyang nararamdamang matinding emosyon. Kasama ng kanyang mga alagad, nagsimula silang maghanda, para panagutin ang may kagagawan sa lahat ng pangyayaring ito. Noong nakaraang 6 na buwan, sa Pang Lake malapit sa archipelago, nagkaroon ng 17 airplane crash accident sa dagat. At sa mga barko naman ay mayroon mahigit 20, na itala ang lahat ng mga pangyayari ito sa loob lamang ng 2 linggo. At ang sumunod nito ay nalaman ng bansa ang pagdagsa ng mga grupo ng mutated crews na nagpapabagsak ng mga eroplano at ganun din ang mga mutated sea beast sa karagatan na ang mga barko naman ang punteriya nito. Habang lumalakas ang mga nilalang na ito, nais nilang sakupin at mapalawak ang kanilang teritoryo. Sa mga malalakas na tunog na iyon nagmistulang dead zone ng Pang Lake. At dito na nga nagsimula ang era ng spiritual energy. Nang habang sa isang headquarters, nagkakagulo ang mga miyembro nito nang madetect nila sa kanilang spiritual energy detection satellite ang isang malakas na enerhiya, na may energy level na 5,000 at nagpapatuloy pa din ito sa pagtaas. Sinabi ng kanilang officer na markahan ang mga malalakas na nilalang na ito.
Sapagkat ang basehan nito ay ang 1,000 na energy level ay may lakas ng isang armadong sundalo samantalang ang 5,000 naman ay kayang baliwalain ang mga bala ng baril at iba pang pangkaraniwang armas pangmilitar. Nagulat na lamang ang stress na officer nang makita niya na sa isang lugar ay mayroong 8 beast na may lakas na 5,000 energy level. Nang biglang naging pula ang paligid at may biglang malakas na tunog, na ito pala at bilang babala sa mga empleyado na mayroon isang nilalang na mayroon 18,000 plus na energy. Di makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita, at napasabi na lang silang katapusan na ng mundo. Habang sa kasalukuyan, nagbabalik ang Warak Snake na dala ang isang white crane, nang biglang sinusugod ito ng isang rumaragasang mutated bull, ngunit napighati ang dinanas nito sa matigas na katawan ng malakas na nilalang. Na parang kaya niyang talunin ang lahat ng lumaban sa kanya, at sumunod naman ang mabilis na nilalang na umaakyat sa tawan ng ahas. Ito pala si Baldhead na galit dito, nasa beginner stage level 3 pa lang siya pero tinodo niya ang kanyang pag-atake habang inaalala ang masasayang karanasan niya kasama si Shao Qing. Labis na lamang ang kanyang pighati at trahedyang kanyang naranasan. Ngunit hindi sapat iyon para mapatigil ang ahas na humampa sa kanya, habang kagat nito ang isa sa mga scale ng ahas. Sumunod naman ang pag-ambush ng mga lobo, ginamit nila ang kanilang dami para atakihin ito, ngunit sa isang malakas at mabilis nitong paggalaw, napatalsik niya ang mga lobo. Makikita natin na sugatan na ang ahas sa nakaraang atake, nang isa pang nilalang ang dumating at lumapit, at ito ang ating Red Fox na si Xiao Hong, ito ay ang pang-apat na encounter niya sa ahas. Ang una ay noong maliit pa lamang siya kaya siya ay naging sugatan nung makita siya ng ating bida, pangalawa ay noong nilabanan ito ni Yuzio at nakatakas ito. At ang pangatlo ay noong makita nila ito paakyat ng bundok kasama ang magkapatid, at noong oras na yun beginner stage level 7 pa lamang siya at wala pang kalaban-laban na naging dahilan upang danasin nila ang trahedyang iyon. Matapos ang kasawian na kanyang naramdaman, naisip niya na kung sana mas malakas lamang siya nung mga oras na yun. At ngayon sa sobrang desperado niya, pati ang kanyang life force ay ginamit niya upang maging lakas at nagdesisyon siya na walang awa niya itong papaslangin. Na kahit ang ahas ay ramdam ang killing intent na ito, at napagtanto nito na kung hahayaan niya ang Red Fox ng ganito, magiging isang malaking panganib ito sa kanya pagdating ng araw kaya kailangan niyang tapusin ang buhay nito sa lalong madaling panahon. Ang kanyang hinanakit, nung mga oras na yon ay kailangan mapagbayaran ng dapat managot. Nang dahil sa kanilang pagpapalakas, ang kanilang mga natural na weapons tulad ng kanilang kuko at pangil ay naging mas malakas. Kaya ngayon naging isang matinding laban ito sa dalawa. Ang isa ay may perpektong katawan na sobrang tibay at ang kanyang mapinsalang mga pangil, kasama na ang axe sa kanyang buntot at hindi mawawala ang kanyang makamandag na venom ay sapat na upang maging isang predator sa lahat ng kanyang nakakasalubong. Na kahit ngayon ay wala pa ring kalaban-laban ang Red Fox dito. Napabagsak ng ahas ang kawawang nilalang, ngunit ang hindi nito alam ay hindi sapat ito para tapusin ang galit at paghihiganti ng isang soang nilalang. Lumalaban pa din siya sa kabila ng lahat at sinabi nito sa ahas na ibalik niya ang buhay ng dalawang magkapatid. At umatake ito sa huling pagkakataon. At sa isang iglap dumating ang ating mabilis na Peregrine Falcons. Lumipad ito patungo sa tiyan ng ahas. Na sa sobrang bilis gaya ng isang liwanag at lakas ng impact nito, kasama na ang mga nakaraang atakeng natanggap nito sa iba pang nilalang ay nasira ang kanyang matibay na katawan. Dugo ang bumangon si Xiao Hong, at nagtipon ang mga Falcons upang magsimula muli sa susunod na pag-atake. Napatigil ang ahas dahil sa kanyang sitwasyon habang inaalam nito ang kanyang mga susunod na gagawin. Sinubukan nitong takutin ang mga Falcon gamit ang kanyang killing intent ngunit hindi sapat iyong para pahupain ang matinding emosyon ng mga Falcons. Nagulat ang ahas at si Xiao Hong dahil napansin nila na sobrang lakas ng pag-atake ng mga ibong ito, hindi dahil sa malakas sila ngunit ay ito ay dahil sa kanilang life force energy na handa nilang isakripisyo ang kanilang buhay para patayin ang kanilang mortal na kaaway. Kapag ang dalawang bagay na lumapat sa isa't isa, ito ay magdudulot ng friction at ito ay iinit. Kung ang tao ay lalagpas sa bilis na Mach 1, ang katawan nito ay magpuproduce ng init at friction, sapat na upang masunog at ikamatay nito. Ang ginawang atake ng mga Falcons ay tinatawag na bullet dive, na ito ay lubhang mapinsala sa kalaban pati na din sa gumawa ng atakeng ito.
Ang high-speed trait na ito ay nagdudulot ng malaking damage sa kalaban at naglalabas ito ng init sapat na upang tapusin ang kanilang kalaban. Ganon kalakas ang bullet dive ng 8 Falcons.